Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus, purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po si Father Domi Guzman, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay. Ito po ang dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Kaisa-isang parish mission ng aming pong congregation ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. At gayon din po, ito ang ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod Pasay. Kumusta po? Maulan na naman ngayong umaga. Pero hayaan nyo na painitin, paalabin natin ang atin pong pananampalataya sa salita ng Diyos. Ngayon po ay Huwebes ng 17 linggo ng karaniwang panahon, pero ngayon po ay July 29, no? July 29 at ito po ang declared na memorial feast ni Santa Marta, Santa Maria de Betania at ni San Lazaro, ang magkakapatid na mga kaibigan ng Panginoon. Ang pagbasa po natin ng Ebanghelyo ay John 11:19-27. Sinasabi na naging ugali po ng Panginoong Hesus na kung siya'y bumababa sa Jerusalem, sa Judea, sa sur ng Israel, kadalasan ang kanya pong nagiging tuluyan ay ang bahay ng magkakapatid na si Marta, si Mary, si Lazaro sa Betania, sa labas po ng siyudad ng Jerusalem, mga 30-40 minutes away from the city. At sa araw nga pong ito ay atin pong binibigyan ng parangal itong tatlong magkakapatid na itinuring na friends, mga kaibigan, mga BFF ng Panginoong Hesus. At ang proklamasyon ng Ebanghelyo na pinili para po sa liturhiya sa araw na ito ay ang kwento ng pagbisita ng Panginoong Hesus sa bahay sa Betania 4 na araw matapos ang kamatayan ni Lazaro. Okay? Sa Luke chapter 10, 38-32, ang naging description, paglalarawan ng magkakapatid, lalo na po si Marta at si Mary, ay bagamat sila'y magkakapatid, magkakaiba ang kanilang personalidad at karakter. Si Marta po ay aktibo, mahilig gumawa, mahilig magluto, isang homemaker, maari siguro ng mga ulila na sila, kaya si Marta ang homemaker. Si Mary naman ay contemplative, nakaupo, nakikinig, nagmumuni-muni sa mga kwento ng Panginoon. Kaya nga po sa kwento rin ngayon ng Ebanghelyo, napaka-predictable na pagdating ng Panginoon, 4 days matapos ang pasabi na namatay si Lazaro. Ang naging reaksyon ni Marta ay lumabas, pumunta kay Jesus, batiin ang Panginoon, pero naging prangka siya, as always, sa kanya pong disappointment na, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Si Maria naman, predictable din, na nanatili lang sa loob ng bahay at hinintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang naging katugunan ng Panginoong Hesus sa prangka na pakikipag-usap at pagbati ni Marta ay ang pagsasabi na, I am, ako, Marta, ang muling pagkabuhay
at ang buhay. I am the resurrection and the life. No? Of course, ito po ay hindi lang abla-abla, kung hindi pinatunayan ng Panginoon ang katotohanan ito sapagkat later on, Kanya pong bubuhayin ang 4 na araw ng patay na si Lazaro mula sa kanyang libingan. Si Marta believed, naniniwala sa mga salita ng Panginoong Hesus, pero ang kanyang paniwala ay mangyayari pa ito sa matagal na panahon, future, no? Sa hinaharap. Pero para sa Panginoon, kung nasaan siya, nandun ang lahat ng posibilidad. At mismong ang naging kasagutan ni Marta ang nagpapaliwanag dito. Sabi niya, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God." Kay Jesus, lahat ay posible. Kapag nariyan siya, lahat pwedeng maganap sapagkat siya ay Lord, Diyos. Siya ay Christ, ang tagapagligtas, at siya ay Son of God, ang nagkatawang taong Diyos. Mga kapatid, kung meron mang napaagandang pabaon, itong atin pong kapistahan ngayon ng magkakapatid na kaibigan ng Panginoon, Marta, Mary, Lazaro. Ito ay tungkol sa pakikipagkaibigan. Lalo-lalo na po sa pakikipagkaibigan sa Panginoong Hesus. 4 na bagay. Una, na ang tunay na kaibigan, meron pong tinatawag na space para po sa individual differences nang may paggalang. So, we do not have to pretend to be another one before the Lord and before each other. No? Meron pong space at respeto ang Panginoong Hesus sa magkaibang personalidad ni Marta at ni Mary. Sabi nga nila, kung tunay kayong magkaibigan, you do not have to wear uniforms. Ayan. Hindi nyo, kung kayo ba'y may out, may session sa kaibigan, kayo ba'y nag-uniform? May friendship uniform ba? No, friends do not have to wear uniforms because true friendship has a space for individual differences. Pangalawa, ang tunay na pakikipagkaibigan ay nakabase sa katotohanan. We don't have to hide feelings. At yun po ang ipinakita ni Marta. Naging open si Marta sa kanyang puso, sa Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. No? Nung siya'y nagluluto, sabi niya, "Lord, don't you care na ako'y luto ng luto?" Yan si Mary nakaupo lang. At ngayon naman, no? Open din si Marta sa kanya pong puso. True friendship is based on truthfulness. Pangatlo, true friendship is sharing presence, comfort, and the gift of time. Napakabisi po ng Panginoon. Pero dumating siya. Kayo, may oras din ba kayo sa isa't isa? May oras din ba kayo para kay Jesus bilang kaibigan? At pang-apat, ang tunay na kaibigan ay palaging naniniwala sa isa't isa. No? Marta believed in Jesus although it was hard. No? Mahirap. But Marta believed in Jesus. Ayan. So sana po nakapagbigay ng sunshine itong atin pong pagkagising sa umaga sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng kaibigan,
sa timeline ng parokya for evangelization, at sa timeline po ng inyong mga faith-based communities. Gayon din po, ipakilala natin itong atin pong mga evangelization channels, ang YouTube channel na Domi Guzman, at ang Facebook page na Pagkagising sa Umaga. At ngayon po, allow me to greet and to bless ito pong ating mga online parishioners, no? And for today, nais naman nating batiin ang ating pong mga friends sa ministry, mga friends na nakilala sa atin pong ministry. Ang South Mall group ni na Ate Susan, Kuya Boy, at si Kay De Leon, kasama po ang Nidwasa at Gonzaga families. Siyempre, nandyan din po ang Kuya Jess at Lourdes Figueroa and family, no? Ang Ate Andy at Captain Vicente Agus and family. And I think Mau is in the house, no? God bless you. Ninyo, ikaw pala ay Eucharistic minister na. Ninyo and Marites Molina, gayon din po si Ana at Boy Malinaw. We continue to pray for your operation. Si Ann Margaret Valdez at Camille Enriquez, Edgar at Lynn Albano and family. So yan po ang South Mall Ministry. Yan. Blessings din po pala kay Miss Rose de la Rima. Yan. And family. Ayan. Gayon din po pagbati kay sa Obias Ledesma family, kay Janina, Gina, Jessie, Chris Matthew. At syempre po kina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto at Susan Alpasan, Andre Rose, Raul Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lofranco, kay Don Don at Claire Arrive, kay Maria Edisa Planillo and family, Nelson Santos at Judith Ilagan. Pagbati rin po sa Iriga, Mangonon at Del Pilar families, si Lisa, Yoli at Lani, at gayon din ang Mabutas Sordan family ng akin pong schoolmate na si Marie Claire. At ang buong batch, maraming salamat, batch 1978 ng Paco Catholic High School. Kasama po ang ating pong mga teachers. Siyempre, Mr. Horace Torres, June Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz, Mr. Honorio Alvarez, at Miss Gloria Luna. Ngayon po'y ating italaga ang maghapon sa Panginoon to spend the day well, dear sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you, O Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give us your holy blessings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Good morning.